Hello everyone! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. At sa video nga na ito ay para sa mga estudyante, diba? So malapit na rin kasi talaga ang pasukan. Kasi July na naman at maaaring ang iba sa inyo ay naghahanap or nag-iisip na naman kung magkasya nga ba yung kanilang pera or pera ng kanilang magulang para may pang-enroll. So, good news po. Kasi based sa research na gawa natin, meron tayong nakita na isang nagpapautang para sa mga estudyante at pwede nyong bayaran after graduation. Kapag kayo po ay nakapagtrabaho, di ba? So, napakagandang offer yan. Kaya sana panoorin nyo ito hanggang sa matapos. Pero bago ang lahat, syempre, kung ngayon ka lang nanood sa aking mga videos or maaaring lagi ka nanonood pero hindi ka pa po nakakapag-subscribe, subscribe na nga po para makasali sa ating pa-cellphone giveaways na ini-announce ko nga po every 25th of the month. So, ito na nga, invested student loan in the Philippines. Maaring napanood nyo na to sa mga previous vlog ko. Pero kasi ulitin natin ngayon kasi natabunan na at may mga nagtatanong like, meron ka bang alam dyan na pwedeng mautangan ng isang estudyante? So, ito na nga, invested student loan in the Philippines. Is a student loan provider in the Philippines that offers easy and affordable financing for students. Achieve their educational goals by making it possible for them to obtain the funding they need to cover their tuition and other related expenses. So, para nga po ito sa mga estudyante. Sana mapanood nyo talaga hanggang sa matapos yung video natin para malaman nyo kung ano nga ba yung mga requirements, yung mga rate or interest rate, yung offer na ito or yung student loan, anong klaseng loan nga ba ito, gaano ba kaganda, at syempre paano nga ba makautang dito. So ito na nga po yung eligibility criteria and borrower's requirement. For be a citizen of the Philippines, dapat po yung edad ay 18 years old pataas. Ang pwede lang dito ay yun nga po, must be in the last 2 years of college, yung mga 3rd at 4th year. Must be enrolled in a university in the Philippines. May mga nagtatanong sa akin before like, pwede daw ba yung mga nag-aaral sa ibang bansa? So, itong invested student loan nga po ay para lang sa mga estudyante naka-enrolled sa mga university dito sa Pilipinas. At ito yung mga requirements na kailangan nating ma-submit once na interested nga po kayo na umutang dito. Valid and current school ID, copy of your NSO birth certificate, proof of your present address, most recent electricity, water, internet billing statement, a copy of all your grades since you were in college, yung government ID, barangay or NBI clearance, proof of enrollment for the current school term. So, ito naman mga beshies yung interest rate. Nagkaiba pa yung interest rate nito mga beshies ko ha. Pero sa mga student loan for final year, interest rate po ay nagre-range ng 2.92% per month. Yung minimum loan amount ay 10,000 at yung maximum loan amount naman po ay 50,000 pesos. Start payments nga po nito after graduation. So, akalain mo, di ba mag-graduate ka na and syempre make sure mo naman na pag-graduate mo, hanap ka agad ng trabaho para meron tayong pambayad kapag nag-start na tayo sa ating possible nga po na magiging monthly amortization once na naprubahan yung loan application nyo nga. At yung payment terms nito mga beshes hanggang 48 months. Akalain mo mahaba yung ino-offer din na payment terms at service fee, 22% of your education loan or 3,000 pesos, whichever is higher. At merong approval time na 3 to 7 banking days. Make sure na kapag uutang po kasi kayo dito, ay kompletohin nyo na agad yung mga requirements at dapat malinaw naman yung mga requirements na isubmit natin para hindi pa balik-balik. Kunwari, nag-forward ka ng requirements mo pero sobrang labo yung ID mo, hindi na nababasa yung mga details dun sa ID mo, pati yung grade mo, ang labo. Talaga medyo mas matagal yung pag-process nila. Pero naman, kung okay lahat yung mga requirements na submit natin, for sure talaga na mas mabilis din po yung pag-process nito ng ating loan application. At para naman sa student loan for pre-final year, interest rate ay nagre-range po ng 2.25% per month. Pwede po tayong makautang or mas malaki yung pwede nyong mahiram para sa mga student loan for pre-final year nga po. 10,000 minimum loan amount at hanggang 100,000 maximum loan amount. At syempre, start of payment din ay after graduation. So, sabi ko nga kanina,
once na nakapagtapos na kayo ng inyong pag-aaral sa kolehiyo, hanap agad ng trabaho para meron tayong pambayad doon nga po sa monthly amortization natin. And the service fee, 22% of your education loan or 3,000 whichever is higher. At ganun pa rin naman, approval time, 3 to 7 banking days. Ano nga ba itong student loan or itong invested student loan? Our invested offers easy student loan that number 1, student can pay for after they graduate. Student can get value for their money from this loan. Student not only get access to quality education but also quality mentorship and community access that can help them create networks and connections which can help them climb their career ladder. Okay? So student get many options to repay their loans. The terms and rates are transparent with no hidden fees which can give student and their families peace of mind. Flexible loan terms nga po kasi di ba mahaba hanggang 48 months yung ino-offer. Kaya talagang hindi tayo mahirapan sa ating pagbabayad din nga po sa magiging monthly amortization natin. Halimbawa na aprubahan ang inyong loan application kasi di ba after graduation pa tayo mag-start na magbayad. And hanggang 48 months or napakahaba yung loan terms na ino-offer. Kaya marami talaga tayong option. You can get a loan in 5 simple steps. Number 1, complete your funding application. First, you will have to make an account and then log in through that account to start your application process. The loan application should not take more than 15 to 20 minutes to complete. Once you have completed the loan application, submit it on the site. Okay, so ilalagay ko na lang din yung link sa comment section para di ba hindi kayo mahirapan. So click nyo lang yung link na yan, then pwede nyong itry. Or kung ikaw isang estudyante, 3rd year college or 4th year college, click mo lang yung link na makikita sa comment section din, pwede mong subukan na umutang dito. You will get a reply within 2 to 5 days. Okay? And number 2, syempre, phone review. Kapag qualify yung application natin, meron pong tatawag sa inyo na officer ng invested. Okay? And this interview usually takes 20 to 30 minutes. So make sure, galingan natin, diba, doon sa interview. This is a simple interview lang naman to check your credential and discuss the initial terms and rates of the loan contract with you. Okay? So, once na qualified naman kayo, yun nga po, may tatawag sa inyo na officer ng invested, discuss lang sa inyo yung initial terms and the rates of the loan contract with you. At number 3, complete and submit the requirements. Once the phone interview is successfully completed, you will be asked to submit the required documents to prove. Number 1 nga po, yung academic status. You will need to submit your education documents. Next, yung government identity. You will need to submit your identity documents. Kailangan natin makapag-submit ng proof of the location kung saan nga po tayo nakatira. At number 4 mga beshies, sign the contract and become a member. Siyempre, pag na-aprobahan yung application natin, kailangan natin siyempre na mag-sign nga doon sa kontrata. Okay, kailangan nyo lang basahin kung ano nga ba yung nakasa doon sa kontrata, di ba? And you will be required to sign the loan. Make sure to read the contract to understand all of the terms, conditions, and rates completely. Once you have completely understood the contract, sign it, and become a member of the community. At number 5, receive your funds. Sa mga nagtatanong kung legit nga ba ito, legit naman po talaga itong invested at marami na rin talaga itong natulungan ng mga estudyante. So, ito yung location nila. Pwede nyong i-search. Meron din po silang contact number, website, diba? Yung email, Facebook, Twitter, at LinkedIn. So, pwede nyong i-search yung mga ito, diba? Para ma-check nyo lang kung gaano ba ka-legit. Pero, based sa research nga na ginawa natin, ay marami na po itong natulungan ng mga estudyante na nakagraduate dahil nga po sa klaseng loan na ino-offer nila, yung invested student loan na kung saan pwede kayong umutang at bayaran after graduation. So, sana po nagkaroon kayo ng idea at sa mga interested nga or gustong subukan itong invested loan. I-check nyo lang yung link na makikita sa comment section. Pero disclaimer lang po ha, hindi po ako binayaran ng invested para i-endorse sa inyo. Based lang ito sa research na ginawa natin. Kasi nga po marami yung mga estudyante na nagtatanong kung saan daw ba sila pwedeng makahiram, lalong-lalo na at malapit na nga po yung pasukan. Kasi July na nga mga beshies ay mag-start na po yung pasukan na naman ng mga estudyante, okay? At yung mga iba, August. Pero naghahanap na ng pwedeng mautangan para, di ba, maituloy nila ang kanilang pag-aaral. Sana po may nakuha kayo na idea sa video na ito. At kung meron kayong kakilala na estudyante, 3rd year, 4th year college na naghahanap ng
pwedeng mahiraman dahil kulang yung budget nila or pang-enroll nila ngayong pasukan, pwede nyong i-recommend or i-share yung video na ito para matry din nila. Okay? Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!